kasi noon na sa elementary, ang sports ko talaga sipak takraw. Okay. Seryoso? Okay. Sipak takraw. Tapos nung pagdating ng high school, parang yung mga tropa-tropa yung pag-recess, nag-shooting. Minsan Okay. na nagka-cutting para mag-shooting na maglaro lang sa Okay. court. Saan ka Ganun. nga province? Saan ka galing? Lumaki ako sa Mindanao, sa Okay. Iligan City. Okay, pareho kayo. Iligan, Mindanao. Iligan. Davao siya. Davao. So, Okay. baba ako. Yeah. Tapos? Tapos, nung nagkagulo sa Marawi, lumipat kami ng Leyte sa hometown ng mama ko. Okay. Tapos, doon ako nag-aaral ulit. Okay. Tapos, may nakakita sa akin ng mga panalay. Tapos, pinsan pala siya ni Coach Egay. Okay. So doon nagsimula ang journey mo. Okay. Tapos, nirecommend ako dito sa ni Coach Egay, First Manila. Egay Macarayan. Opo. Okay. Yan. Pero- Ang time na yon, head coach siya ng San Sebastian. Yes po. Okay. Kung saan ka napunta for Opo. college. Opo. Alam ko, kanina nakwento mo, kasabayan mo sila Alin Bulanadi. Sino pa? Sila Ari Capobres, Brothers. sila Paeng, si Nonoy, tsaka si RK Lagan. Ilagan, Okay. yes. So, ikwento mo yung journey mo sa San Sebastian. Siyempre, galing kang Leyte, bago ka sa Manila. Kamusta yung unang Adjustment dating mo mo rito. dito? Oh. So, nung pagdating sa Manila, sobrang hirap po mag-adjust. Kasi galing province, wala akong alam sa mga mga system. Okay. Parang hirap i-adapt. Parang nalilito pa, hirap kunin, hirap intindihin. Pero ginaguide naman ako ng coach, na Coach Melo, Coach Ege. Sabi mo, sulat mo lang, pag-aralan mo lang, makukuha mo rin yan. Dandahan Ginawa lang. mo. Nagsulat ka, Sulat, nag-take notes ka, ganun. Hirap din pala. Anong pinaka-maaalala mo o pinaka-memorable sa'yo dun sa San Sebastian stint mo? Kumbaga yung buong time na nasa San Sebastian ka, ano yung hindi mo 4 years. makakalimutan? Tama? 4 years ka, tama? Sa San Ano po, Sebastian? Opo, 4 years. Okay. Hindi ko makalimutan yung laro namin sa GRU. 36 points? Yes Tama po. ba? Yes Oo, po. 36 Yeah. points. Ba? 11 of 15? Po. Ayun ba yung nag-9 3 points ka? 11. 11 3 points? 11 yun. Oo. Putik. Oo. Grabe. Ay, sorry. Nakakagulat siya. Oo. ChatGPT lang kasi gamit ko. Gemini sa akin eh. Okay. Grabe yun. Grabe, no? Pero okay, so pagkatapos nung stint mo sa San Sebastian, obviously, nakilala ka doon, no? Opo. Tapos, napunta ka na ng MPBL. MPBL po. Pero, alam ko, at that time na napasok ko sa San Juan, which was yung unang team mo sa Yes, MPBL, first team ko po. wala atang team si Coach Egay nun? Sa MPBL? Wala Tama ba? Wala pa. Wala. Wala So, pa. kumbaga, sa San Juan ka niya kumbaga, dun ka na lead sa San Juan. So, okay, kwento mo sa akin yun. Kasabayan mo dun, sila, Locum lang naman. Mm. No? Locum. Yung mga panahon na yun. Sige, Kasab- kwento mo yung... Hindi masyado magaling yun. Sobrang galing lang. Kasabayan pumasok nun si Kenneth Villapando sa Okay. Zach Wang. Okay. Mm. Malakas din yung team na yun. Zach Wang. The Former UST UST. Growling Tiger of Liga. Okay. Doon po. So, yung taon na yun, 2022 ba yun? 23. 2023? 23. Okay. Yun yung mga panahon na nagno-North Finals ang San Juan against Nueva Ecija ba? Mga Pampanga. ganon, Pampanga. Hindi kasi unang championship ng Pampanga yan. Kung di ako nagkakamali. Okay. O sige. So, okay. Kamusta yung stint mo na yun sa San Juan? Siyempre, kahit na gaano ang nakitang talento sa'yo nung San Sebastian, pagpasok mo ng pro, nandyan na sila Nocum, no? Kasama mo, hindi ganun kadali yung minuto mo. Nung panahon na yun, ikwento mo sa amin yung naging experience mo sa San Juan. Bro, sobrang saya din akong unang team ko sa San Juan. Kasi, hindi mo rin nakalain kung sino makakasama mo din. Kasi, siyempre, kailangan mo i-earn yung playing time mo. Kailangan paghirapan bago makuha. Tama ba rinig ko? Sobrang saya, sinabi mo? Oo. Okay, that's a word na hindi ko masyadong naano sa mga players, no? Kasi naalala ko nga medyo nasa second, sometimes nasa third group ka nun. Pero, sabi mo nga masaya. Oo. In what way? Like, yung grupo nyo? Hindi, lahat. Parang lahat, coach. Kasi, sobrang saya kasi, parang lahat, kukulitan, bibiruan, sa practice. Tsaka alam ko si Senator Jinggoy, mahilig siya sa mga kainan, di ba? Ganyan. Kaya masaya talaga yung San Juan Nights eh. Tapos, pagkatapos nun, dahil nga, napansin na yung laro mo rin, no? Sa San Juan, although punong-puno ang lineup ng San Juan nun, napansin ka sigurado ng Bataan.
Kasi pagkatapos nun, napunta, ay, QC pa pala. muna. QC. Yun ay magkasama na kayo. Kasama namin dalawa. Nag-reunion na kayo ni Coach Egay nun. O, Opo. kwento mo yun. Paano ka napuntang QC after San Juan? Di, ano kasi yun, kakatapos lang draft. Na-pick ako nun. Tapos parang nag-iinsayo pa ako sa team. Tapos parang wala pang, parang papasok sila sa PSL ata nun. Kailangan nila ng line-up na. So parang pinosergi ko muna yung training sa PBA, ganun. Wala na, kailangan niya magkuha ng line-up. Kaya nag-decide ako, iposigi ko muna, try ko muna dito, baka sakaling magkaroon, kung anong resulta, ganun. So, Okay. tapos nun, may ano na sila lineup. Doon ako nag-decide na pumunta kay Coach Egay. Okay. Sino-sino kayo nun? Si Abdul. Sino-sino pa kayo nun? Chino. Tama. Si Chino Mosqueda. 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 Oo. Sorry. Ano yung team na nag-draft sa'yo? Converge po. Converge. Converge. Yung by the way, he had the highest vertical in his batch sa draft combine. Naalala mo to kasi sure ako hindi mo na-research to. Paano mo naalala? Hindi. Kilala ko siya eh. Okay. Ano nga pala yung vertical mo, bro? Ano yung vertical mo na nalista doon? Kalimutan. 43? 43. Sobrang usual sa kanya yun na nakakalimutan na niya. 40? Did he say 40? 43. 43. Ano ba Ikaw? Naalala ko. I don't know now. Yung prime mo, ano yung vertical mo? 23. My game is low to the ground. Safe from injuries. Okay. So after QC, napunta kang Bataan. After Bataan, napunta ka na dito sa Batangas. Kung saan, nagsama na kayo ulit ni Abdul, no? Reunion. Kumusta ka dito sa Batangas, Rinwil? I mean, obviously, no? Isa ka sa highlights nitong season 8, no? Gusto lang naman ni Coach Cholo sa season na to magpahaba ng galamay, no? Kaya hindi man siya kumuha ng mga paganon. Yeah. Yung mga kamay nagaganong kahaba, ang haba sa wing, ano? So kumusta? Alam ko masikip ngayon sa backcourt, no? Lahat kayo talaga walang tapon sa lineup nyo sa wing. 3-4, Diyos ko, grabe yung lineup nyo this season. Kumusta ka kasama nitong mga teammates mo? Siyempre si Abdul, kilala mo na, pero yung mga iba, Okay naman po. Pagdating ko doon, sobrang welcome nila. Hindi mga lahat ng bago. Pero sobrang welcome po talaga. Like, sila kusang lumalapit, kausapin ka, huwag ka maya dito. Filatom lang. ang mixture of vets and young guys itong Batangas ngayon eh. Sinong pinaka parang kuya-kuya mo or parang nagiging mentor mo sa team ngayon? Si Kesed tsaka si Kajek. Si Jexter tsaka si Sed. Sila po talaga. Kaya talaga mga kuya. Sila kusang lumalapit. Magtatampo sa'yo si Ambuluto niyan. Kasi Sumisikat na. Vlogger. vlogger na yan. Vlogger po yan. Okay. Ikaw naman, Abdul. Kumusta naging journey mo? I understand, galing kang Davao din, no? Paano ka napuntang Manila? Stint mo sa collegiate that led you here sa Batangas? Siguro po, masasabi ko lang yung journey ko. Hindi po ganun kadali. Kumbaga, talagang sobrang hirap po talaga. Kasi, kumbaga, hindi kami pinanganak na talented. Wala kaming mga, alam mo yun, hindi namin alam yung system dito sa Manila. So, parang iba-iba siya. So, parang hindi po siya naging madali. Yun lang. Kumbaga. Okay, may naaalala ko, Abdul. Para mas makwento mo. Kinwento mo sa akin yung papa mo. Naalala mo, nag-usap tayo. Ikwento mo sa kanila yon yung kung paano ka na-inspire ng papa mo. Tapos, naalala ko yung may mga kapatid ka, yung tungkol dun sa malapit na swimmingan sa inyo. Ikwento mo sa kanila yung... Ayun nga, yung nasa ako noon, nasa Quezon. Parang, sa amin kasi, sobrang layo pa sa amin sa Davao. So, parang, kailangan mo magbiyahe ng 2 hours pa or 3 hours papuntang city. Okay. So, yun, parang may isang coach doon na nagre-recruit. So, parang naisip mo, what if i-try ko? Diba kasi, sabi nga nila, hindi mo matatry kung hindi mo susubukan. Parang nagsimula po kasi yun. Siya talaga yung nagpupush sa akin na, sige, try mo lang. Kasi, ganun din walang mangyayari sa amin dito. Parang, hindi ka na, parang sabi niya, bawal ka lang mag-driver kasi sobrang laki mo. Bawal kang mangingisda kasi may mga, alam mo yung dilamida, yung mga tinatapon na sa dagat na pampasabog. Parang wag mo lang tanggalan ng trabaho yung tito mo, ganyan-ganyan. Diba? Kumbaga, ibigay mo lang sa kanila yan, maghanap ka lang sa'yo, parang ganun.
hindi ka pwedeng maging conductor ng bus kasi sobrang laki mo. Pag nasa bus ka, parang yuyuko ka. Parang mga Kawawa naman yung bus. Oo, parang mga pabiro niyang sinasabi pero may laman kumbaga kung iisipin ko. Pag iniisip ko yun ngayon, okay, yun pala yung ibig niyang sabihin na kala ko biro lang as a tatay kasi mahilig kami magbiroan eh. Kumbaga may deep na meaning pala yun. So, ibig sabihin niya basically, may mas magandang Oo, Pwedeng parang mangyari ganun. mas Parang, magandang path oo. para sa'yo. Kumbaga, marangal naman yung mga trabaho. Oo naman, opo, yun. Parang yun yung ibig niya sabihin. Tapos yun nga, yung nasa Quezon na ako, province. Kasi ang layo eh, wala kaming relatives, wala kaming mga kamag-anak. Siya po talaga yung taong nagpaparemind sa akin na huwag ka na umuwi. Kumbaga, isang step na lang, nasa Manila ka na. Kasi from Davao, ang naka-recruit sa'yo muna dito Opo. sa Quezon. Quezon, di ba? Opo. Quezon, Lucena. Parang Okay. naho-homesick ka na Oo, konti. kasi gusto mo na umuwi. Oo. wala akong relatives kasi malayo. Akala ko nasa Manila lang ako. Yung pala, papunta rin akong probinsya. Mhm. So parang nagdalawang tama yung puso ko na, ano ba to, dito na lang ba ako? Mhm. Tapos yun, sinasabi niya lang sa akin lagi na, hindi, sige, diyan ka na lang. Kumbaga, isang step na lang talaga, nasa Manila ka na. Mhm. Kaysa dito ka pa manggaling, ang layo na. Kumbaga, yun lang, sipagan mo lang, tiyagain mo lang. Tapos siya lagi, araw-araw talaga, tinetext niya ako na, kumusta ka dyan? Okay ka ba dyan? Gusto mo umuwi Ilan na? ba kayo magkapatid? Naiyak lang ako. Ilan ba kayo magkapatid? 4 po. Okay, panganay ka. Opo. Okay. Tsaka, Tapos, sige, go ahead. Tapos from Quezon, paano ka napunta sa Jerry, di ba? Oo, parang nag-import na po ako noon. Siyempre, gumagaling ka na konti, di ba? Sa sipag mo doon sa Quezon. So parang may nagkukuha po sa akin, import sa Laguna. Mhm. Tapos nakilala ko si Coach Tony Boy Sangco. Yes. Hindi ko pa alam kung familiar kayo. Familiar. Or Yes. di ba mahilig sila magbuo ng team kasi taga Quezon sila. Mhm. So parang nakalaban ko yung team niya. Tapos naging import ako doon. Tapos yun, kinausap niya ako kung willing ba daw ako maglaro sa Manila. Mhm. Sabi ko, yun. Kakilala Hindi na ako din. nagdalawang Ito na isip. yung sinasabi ng parang- papa ko. Oo. Tapos di ko muna sinabi sa kanila na nag-try out ako or pumunta Oo. ako Manila. Wala akong sinabihan. So sa JRU, nag-try out ka muna. Opo, parang pinapunta ako Okay. ni Tony Boy na, okay, sige, punta ka. Doon ka nakita ni Coach Verhel Meneses. Oo, doon kami Shout nagkita. out the aerial voyager. Siya yung- idol yan. Yes. Siya po talaga yung nagbigay ng career sa akin, si Break. Coach Verhel. Oo. Parang siya yung unang nagtiwala. Nung una niya akong nakita. Di na siya nagdalawang isip. Sige, punta ka na dito sa akin. Yeah. So parang yun. Kung di ka pa nakasubscribe, ano pang hinihintay mo? Bawat episode, bawat laro, bawat kontrobersya sa MPBL, nandito kami para harapin lahat. Hanapin ang Rebanse sa Spotify, Apple Podcasts, at YouTube. Kung may gusto kang sabihin, may issue kang gustong harapin, o may Rebanse ka sa sinasabi namin ngayon, mag-subscribe, i-share, makiisa sa usapan.